sa Panginoon. Nanyayan ko po muna yung bawat isa na tayo manalangin. Hallelujah, Jesus. Holy God, Holy Lord, Almighty God, O Holy Jesus, Holy Spirit, we welcome you. God, ikaw nga Panginoon yung rason kung bakit po kami naririto. God, we are here to worship, we are here to encounter you, we are here to receive, Lord, your word. God, nawa Panginoon, ngayon ganun nga Panginoon yung maging laman ng puso namin, O Diyos. God, pakalinisin mo po mga pusong ito, O Diyos. God, Lord, empty our hearts right now, O God, Lord, na malaya ka po makakilos sa amin. God, empty our hearts, Lord, na matanggap po namin ng magaan, O Diyos, yung mga salita mo, Panginoon. Lord, and empty our hearts, Lord, so that we can freely worship, O God. Can really worship you, God, Lord, because we are here to celebrate your name. We are here to celebrate Jesus. We are here to celebrate your goodness, O God. Kaya Panginoon, ikaw yung masamba. Yung pangalan mo lamang po yung maitaas, O Diyos. Sa aming pagpupuri, Panginoon, ikaw ay naroon. Lord, sa aming pagtitipon, ikaw ay naroon, Panginoon. And we believe that you are here. You are with us, O God. Lord, at ikaw yung pinupuri namin, Panginoon, ngayong oras na ito. Kaya Panginoon, Lord, bless your servants, O God, who will worship, who will share your word. Bless everyone, Panginoon, na makakarinig ng mga salita mo, na makakasama po namin magpupuri, God. Lord, be encountered, Lord. Be experienced, O God. Your presence, your power, God. In Jesus' name, O God. Lord, I declare victory, Lord. At God, ikaw yung maitaas. Panginoon, sa iyo po lahat ng papuri, parangal, pasasalamat at pagsamba. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Hallelujah. Hallelujah. Sino po yung excited na magpuri sa Panginoon ngayon? Hallelujah. Hallelujah. Kagaya po ng panalangin kanina, sabi ni Ate Joy is empty your hearts. Hallelujah. Lakota lang po dyan ang pagbayad kay puso. Tama, linisin po natin yung mga puso natin. And right now, allow the Lord to fill you with His love. Hallelujah, Jesus. O, purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Oh, thank you, God. Mahal na mahal kita, Panginoon. Sabihin po natin sa Panginoon yan. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon.
worship you, O God. To give thanks, Panginoon, O God. Ikaw, O God, ang siyang patuloy namin mapapurihan sa oras na ito, O God. And Lord, sa oras na ito, God, tingnan mo yung mga puso namin, Panginoon, na lumalapit sa iyo, O Lord. Hallelujah. Yung mga puso na lumalapit sa iyo, Panginoon, na nagpupuri, Panginoon, nagagalak, O God. Lord, maghari ka. Hallelujah, Jesus. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Jesus. Tunay nga, O God. Lord, na nasapat yung biyaya mo sa bawat isa, Panginoon. Sapat yung biyaya mo sa amin, O God. And Lord, hayaan mo, Panginoon, na maging malaya kami sa pagpupuri, Panginoon, sa oras na ito, O God. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship your name, O Jesus. Hallelujah.
Jesus, Lord. Napuno ng pagpupuri pa sa salamat yung mga pusong ito, Panginoon, Lord, sa mga ginagawa mo sa mga buhay namin, O God. Patuloy naming alalahanin, O Diyos, yung mga panahon, Panginoon, na nagsimula kaming sumampalataya, manalig at kumapit sa iyo, Panginoon. And Lord, alam namin, O God, na simula noon, O God, at hanggang ngayon, Panginoon, ay pinagtatagumpay mo kami, O God. Pinagtatagumpay mo kami, O Diyos, O God, sa mga problema, Panginoon, sa mga karamdaman, O Diyos. Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig, O God. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, maghari ka, Panginoon. Maghari ka, O Diyos. Hallelujah. Sige, mawawitan natin minsan pa. Ako'y manalig, natuto ng maglagumpay. Kung
Hallelujah, hallelujah, Jesus. Kasama ka namin, O Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, we thank you, Father God. Lord, higit pa sa sapat ang biyaya mo sa buhay namin, O God. Thank you, Lord. Thank you for your love. Thank you for your grace, O God. Hallelujah. Thank you for your mercy, O God. Tunay nga na ikaw ay dakila, O Diyos. Kahanga-hanga ka. Walang gaya mo, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We thank you, Father God. Thank you, Jesus. Lord, hallelujah. Kulang ang salitang salamat upang ikaw ay mabigyan ng pasasalamat, O God. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat sa iyo. Salamat, O God, dahil narito kami. Nagpupuri, sumasamba sa iyong pangalan, O God. Salamat, O God. Salamat dahil malaya kaming nakakapagpuri sa iyo, O Diyos. Bagamat maraming hadlang, pero Lord, patuloy kaming nagtatagumpay ng dahil sa iyo, O Diyos. Salamat sa iyo, O God. Salamat, O God. Salamat sa iyo, O God. Lord, patuloy ka nga namin dinadakila, O God. Hallelujah, sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Magmula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabatang miyembro. Hallelujah, Jesus, ng kongregasyong ito, patuloy dalangin namin, O God. Hallelujah, ang pangalan mo lamang ang siyang maitaas sa aming buhay, O God. Walang ibang makita kundi ang Jesus lamang na nasa amin, O God. Lord, hallelujah, Jesus. Hallelujah, dalangin namin patuloy, O God. Maging asin nga at ilaw kami ng sanlibutan ito upang makita ng mga tao ang Jesus sa aming buhay, O God. At makilala ka nila sa pamamagitan namin, O God. Lord, magmula sa aming pastor, O God. Continue to bless him, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, pagpalain mo ang lahat ng aspeto ng kanyang buhay, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ikaw ang manguna sa kanya. Ikaw ang magharing patuloy sa kanya, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ang gabay mo. Hallelujah. Ang siyang sumama palagi sa kanya, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, patuloy dalangin namin, O God. Not His will, but let Your will be done in His life, O God. Hallelujah, maging sa kanyang pamilya, Panginoon. Pagpalain mo sila, O God. Hallelujah, pagkalooban mo sila, O God. Ano man ang pangangailangan nila, ano man ang kahilingan nila sa iyo, O God. Hindi ka madamot, O Diyos. Hindi ka madamot, aming Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Aming Ama na hindi kailanmay, hallelujah, na kailanmay hindi ka nagkulang sa amin, O God. Salamat sa iyo, O God. Lord, maging sa mga, hallelujah, miyembro na dumaranas ng anumang pagsubok, anumang problema, O God. Hallelujah. Patuloy mo silang i-remind, O God. Hallelujah, Jesus, na ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang Diyos na mananagumpay. Hallelujah, Jesus, na nagbibigay ng katagumpayan sa aming buhay, O God. Walang problema, walang paghihirap na hindi namin malulutasan dahil Ikaw, O Diyos, ang nagbibigay, hallelujah, ng katugunan at katagumpayan sa aming buhay, O God. Hallelujah, Lord, ang mga nanghihina yung spiritual, Panginoon, palakasin mo sila, O God. Palakasin mo sila, patuloy ka nilang ma-encounter, O God. Lord, maging kami, patuloy ka naming ma-encounter sa aming buhay, O God. Patuloy naming makita ang kabutihan mo sa bawat araw ng aming buhay, O God. Dakila ka, O Diyos. Lord, lahat ng miyembro, Panginoon, dalangin ko, gamitin mo kami, O God, ng ayon sa iyong kalooban, O God. Lord, bawat araw ng aming pamumuhay, O God, nawa mabigyan ka namin ng mga ngiti, mabigyan ka namin ng kaluguran, O God. Lord, hanapin namin nawa ang iyong kalooban, O God. Huwag ang aming kalooban, kundi ang kalooban mo, O Diyos. Lord, mamuhay kami ng ayon sa iyong kalooban, O God.
Hallelujah. Dahil yun ang disenyo mo sa amin, O God. Mamuhay kami ng hindi sa sarili namin, O God, kundi sa iyo, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Maging daluyan kami ng pagpapala mo. Hallelujah. Upang makilala ka ng iba, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat, O God. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, O God. Salamat sa pagbigay mo ng kaluhulugan sa aming buhay. Salamat sa lahat ng katagumpayan, O God. Lord, nagtagumpay kami noon, nagtatagumpay kami ngayon, at magtatagumpay pa kami. Hallelujah, sa mahabang panahon, O God. Dahil ikaw ang Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, na nagbibigay ng katagumpayan sa aming buhay, O God. We thank you, Father God. We thank you, Father God. We thank you for your love, O God. We thank you, O God. Hallelujah, Jesus. Sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay, O God. At Lord, kung ano man ang dapat mong baguhin sa amin, O God, Lord. Hallelujah, Jesus. You are free, O God. Hallelujah, to move into our lives, O God. Dahil alam namin, O God, na kapag sa'yo namin inialay ang aming buhay, O God. Hallelujah. Higit pa. Hallelujah. Sa aming mga dalangin, higit pa sa aming mga pangarap, higit pa sa aming mga iniisip ang gagawin mo, O God. Hallelujah, Jesus. Salamat sa iyo, O God. Salamat sa iyo at sa mga bawat, hallelujah, nawala, O God. Hallelujah, Jesus. Sa iyong ministry, O God. Lord, tulungan mo silang bumalik, O God. Tulungan mong makita nila patuloy, O God, kung sino ka, kung ano ka, O Diyos. You are the Lord of many chances, O God. You are the Lord of all chances, O God. Kaya Lord, tulungan mo sila, Panginoon. Tulungan mo silang bumalik sa iyo, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Bawat isa sa amin ay gagamitin mo, O God. Gagamitin mo upang makilala ka lahat ng tao, O God. Salamat sa iyo. Pagpalain mong bawat isa sa amin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ang pagpapala mo, Panginoon. Hallelujah. Ang kalooban mo ang siyang sumama sa amin sa lahat ng araw ng aming buhay, O God. Salamat sa iyo. Patuloy naming binabalik sa iyo ang mataas sa papuri, parangal, pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Araw po, tayo ay magbasa ng Biblia sa Colossus chapter 1 verses 12 hanggang 14 at tayo mag-aral ayon sa ating series na Growing in the Grace and the Knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Basahin natin ang Colossians. Sabi niya, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption and forgiveness of sins. Tayo manalangin habang nalimutan kong uminom. Tayo po'y manalangin. Purihin ang iyong pangalan sa oras na ito, Panginoon. Dakilain ka, parangalan, luwalhatiin. At sa aming pagsamba sa pamamagitan ng pakikinig ng inyong salita, naway patuloy po naming maibigay ang papuri sa iyo. Dahil kayo ay Diyos, dapat kayong sambahin, respetuhin, igalang, at patuloy na maitaas sa aming mga buhay. Kayo lang ang dapat papurihan at parangalan. Sa pakikinig namin ng iyong salita, mapapurihan nawa namin kayo. Maparangalan, maigalang. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong Espiritu Santo, matanim nawa sa aming mga puso ang inyong mga salita. At huwag namin hayaang mawalan ito ng
bisa sa aming mga buhay. Sa aming pag-uwi mamaya. Sa araw-araw naming pamumuhay, magamit namin ang mga salitang ito para mahayag ang kabutihan mo sa pamamagitan namin ng mga tinawag mo, mga pinili mo. Salamat sa pag-awit para sa iyo, pananalangin para sa iyo, sa mga paghahandog na makaloob para sa iyo. Sa iyo lahat, kaya kami nabubuhay, kumikilos. In you we live. We have our being, O God. Ito kami dahil sa iyo, sa biyaya at sa kahabagan mo. Salamat, pinupuri namin ang iyong pangalan hanggang matapos kami nawa, kasama ka namin. Sa aming pag-uwi, sa bawat araw, kasama ka namin. Salamat. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Napag-aralan natin ang buhay ni thank you. Ni David, sa mga huling nakaraan, yung unfading picture of God's grace, of God's kindness sa pamamagitan ni David. Sabi ni David kay Mephibosheth, at sa binasa natin sa nakaraan sa 2 Samuel chapter 9, I will show God's kindness. At na pumasok tayo sa huli, sa conclusion natin, na binasa nga natin yung Colossians, dahil kung paano yung kingdom ni David at kinupkup niya, kinuha niya si Mephibosheth na lumpo, wala namang mapapakinabangan, anak ng kanyang apo ng kanyang kaaway, pinili-pili pa niya na isama sa kanyang kingdom at sa king's table siya kumain. Sabi ko sa huli, sa conclusion natin, ganyan din tayo ngayon na nilagay tayo ng Panginoon sa kanyang kaharian at tinanggap tayo bilang mga anak at tayo ay nakakaranas ng biyaya at pagpapala ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay. So, basahin lang natin, i-focus lang natin sandali sa ating text na binasa, yung bagay na yan, doon sa verse 13, na tayo ay nirescue ng Diyos. Sabi sa Colossians 1:13, "For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves." Nilagay niya tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, kung paano si Mephibosheth na binasa natin, inilagay sa kaharian ni David at nakasama sa mga anak ng Diyos, sa mga anak ni David, sa mga anak ng hari, at kumakain sa long table ng hari. Ganon ang ginawa sa atin ng Panginoon. Ni-rescue na tayo mula sa dominion o paghahari ng kadiliman, ng kasalanan at ng mga gawa ng dyablo, at inilagay tayo sa kingdom ng kanyang minamahal na anak. At sabi ko nga, bilang review, kasi po pinag-aralan na namin ito ng mga kabataan doon sa ating service kanina. Yan. Tinignan ko, sabi ko, so ngayon, dahil nandito tayo sa kingdom of His Son, nandiyan tayo sa kingdom ng kanyang minamahal na anak, tayo ay nandiyan na, naghahari na sa puso natin yung kanyang anak. So, nasa ilalim na tayo ng paghahari ng Panginoon. Sabi ko, let us grow in the knowledge of the King of the kingdom. Yung hari ng kaharian. Tayo daw ay inilipat na, inilagay na into the kingdom of the Son He loves. Dito na po, ayon sa mga talata na binasa natin, at pwede na i-review mabilis siguro yon, kagaya noong Luke 17:20-21, nasan ba yung paghahari ng Diyos? Ang sabi niya, pagdating sa verse 21, ito ang sabi niya, nor will people say, here it is, or there it is, because the kingdom of God is within you. The kingdom of God is within you. Naghahari na sa inyo. Kaya nga, inalis nga tayo sa dominion of darkness.
And He brought us into the kingdom of His Son. Kaya naghahari na sa atin yung Panginoong Jesus, yung kaharian na nandyan na sa atin, pinaghaharian na tayo ng ating Panginoong Jesus. At ang gusto nating pag-aralan ngayon sana ay makilala natin yung King ng Kingdom para ipagpatuloy yung series na Grow in the Knowledge. Grow in the knowledge of Jesus Christ. Grow in the grace and the knowledge. At ngayon ay focus tayo sa grow in the knowledge. Ganun pa man, habang nagpe-pray yung, habang kumakanta sila Paypay, at kinakanta nila yung kanta nila kanina, nasa pag-isip-isip ko na dapat i-review ko ulit ng mabilisan yung pinag-aralan namin. Kahit pa ito ay review lang sa mga young adults, sa mga kabataan, nais kong basahin ulit bagamat ang magiging topic natin ay grow in the knowledge of the King, of the Kingdom. Yung hari natin ngayong kasalukuyan na naghahari na sa inyong mga puso, sa ating mga buhay at sa ating pamilya. At kasi nga, napakarami ng mga tao na hindi pa kilala itong hari na ito, itong Panginoon na ito. Marami kasi nakakaalam na siya'y anak ng Diyos. Ganun lang, kasimple. Anak lang ni Mary. At marami pa ang nagsasabi na siya'y tao lang, may laman at buto, flesh and blood, bones, kita, tao lang yan. At marami pang ibang mga pangit na mga salita nung siya'y nagkatawang tao, na siya daw ay kaibigan ng mga makasalanan, manginginom, glutton, kung ano-ano pang impostor. Yan ang pagkakilala ng maraming tao sa Kanya. Kaya ngayon, dahil pinaghaharian tayo ng Panginoon, subukan natin na kilalanin ang hari ng kaharian. Grow in the knowledge of the King of the Kingdom. Okay, pero sabi ko nga kanina, mukhang hindi na naman, maudlot na naman itong topic na ito dahil nais kong i-review yung tayo muna, ayon sa aking text na binuksan na Colossians 1:12 to 14, i-review muna natin kung sino muna tayo. Mabilis lang dahil review na ito sa kabataan at yung mga magulang naman mabilis namang makapick up ito ng mga messages. Alam niyo ba yung mga magulang? Mabilis siyang makapick up ng mga messages. Kaya review natin mabilis yung ating mga pinag-aralan. Sabi niya ay sa verse 13 na lang muna, ang umpisa natin, kagaya nung, for He has rescued us from the dominion of darkness. Tayo ay ni-rescue. O, yan, Siguro nakakapanood kayo ng TV, pagka merong flood, o kaya ay merong sunog, nire-rescue. Yan. So, ni-rescue tayo from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. So, sino tayo? Ang tinuturo natin, na napaka-basic na pag-aaral pagka Huwebes, na know your Bible. Talagang pag-aralan natin ang Bible para makilala mo pa kung sino ka. Sa totoo lang, hindi mo pa talaga kilala kung sino ka talaga. Kasi hindi ka nabubuhay ayon sa pagkatawag sa iyo ng Diyos kung sino ka. Diba? Hindi mo alam kung sino ka talaga. At ganoon lalo na, hindi natin kilala ang Diyos pa kung sino siya. Kaya yan ang ating pinag-aaralan sa paglago natin sa pagkakilala o isama na natin ating sarili. Malaman mo kung sino ka ba talaga, ano pa ang kaya mong gawin, ano pa ang plano ng Diyos sa iyo, ano pa ang magandang bagay na ginagawa ng Diyos sa iyo. So, unahin natin yung ating past. Tayo ay rescued from the dominion of darkness. Galing po tayo sa paghahari ng kasamaan at ng kasalanan. Galing tayo sa pamamahala, pangunguna, pagsakop, pag-alipin ng kasalanan. We are rescued from the dominion of darkness. Yan ang ating isang pagkatao nung hindi pa tayo nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo, hindi pa tayo naliliwanagan ng Kanyang salita, tayo ay nasa darkness, nasa kadiliman, nasa kaharian ng kasamaan, at ang ating ginagawa ay ang gusto ng masama. Dahil nga, alipin tayo ng kasalanan. Nais nating ipakita
sa bahaging ito ng Bible, yan ang past natin bago tayo makakilala sa Panginoon. Yan tayo. At yan din ang kalagayan ng lahat ng taong hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesus. Maaring kapatid mo yun, tatay mo, anak mo, asawa mo, kaibigan mo, kaklase mo, kaopisina mo, sila ay nasa dominion of darkness unless na si Kristo na ilaw, unless na yung gospel ng kaliwanagan, ebanghelyo ng kaliwanagan, unless yung salita ng Panginoon, maliban na lang yung mga tungkol sa kaunawaan at kaliwanagan ng salita ng Panginoon ay marinig nila, matanggap nila at sa palatayanan nila, hindi sila makakaalis sa dominion of darkness. Unless paniwalaan nila na si Jesus ay may kakayahan kaya sa dumating sa mundong ito para i-rescue tayo sa dominion of darkness, andun pa po sila kasalukuyan hanggang sa maliwanagan sila. Kayo ay naliwanagan na. Wala na kayo doon. Kaya ko lang sinasabi ngayon ito para ma-realize natin marami pang mga mahal mo sa buhay ang nandoon sa dominion of darkness. Pastor, hindi naman ata. Yan. Kapag hindi mo alam na nasa dominion sa darkness, baka hindi mo alam na nasa light ka na. Kapag hindi mo alam na nasa dominion of darkness ang unbeliever, baka hindi mo alam na nasa light ka na. Nasa kingdom of His Son ka na. Kaya dapat ma-realize natin ito, makita na natin. Paano hindi alam? Okay? Nung tayo ay unbeliever, sabi nga sa 2 Corinthians 4:4, na the God of this age has blinded the minds of unbeliever. Binulag yung mga mata ng mga hindi sumasampalataya. Tayo dati yon. Tayo dati. Kung ano-ano yung ating mga sinusunod, sinusundan, sinasapalatayanan, pinapakinggan, ano-anong religious, kung ano-anong ginagawa natin sa ating mga religion, we are blinded. Dahil unbeliever tayo, hindi pa natin pinapaliwalaan si Kristo na siyang manunubos, si Kristo na tumubos sa atin, hindi pa natin pinapaniwalaan, so we are blinded by the God of this age. Letter G na maliit. Yung Diyos ng daigdig, yung Diyos ng kasamaan ng mundong ito, binulag tayo so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ. Para hindi natin makita yung gospel. Kaya nga nung nakita natin yung gospel, dapat naliwanagan na tayo. Dapat maliwanag na sa atin. So, yan ang isa. Kaya nga, hindi alam. Hindi natin alam nung unbeliever tayo, na tayo ay blinded. Hindi natin alam. Kaya yung unbeliever ngayon, hindi nila alam na blinded sila. Pwede pa nga yung magmalaki, mas mabait pa nga ako sa iyo. Tama? Pwede magmalaki, mas maka-Diyos pa nga ako sa iyo. Kasi blinded. Hindi nila alam yung light of the gospel, yung liwanag ng ebanghelyo, yung gospel ng ating Panginoong Jesus. Ganyan po kalagay nila. Ganyan ang kalagay natin dati. Tuloy pa natin mga binabasa natin tungkol dyan. 2 Timothy 2:25 to 26. Basahin ko lang, mabilis lang to. To those who oppose him must gently instruct in the hope that God will grant them repentance, leading them to a knowledge of the truth. Yung pag-asa ni Paul sa pagtuturo ni Timothy ay pag-asa na maunawaan nila yung katotohanan, and that they will come to their senses. Mabalik sila sa kanilang senses and escape from the trap of the devil who has taken them captive. Yung devil na kinaptive, yung devil na tinrap, yung devil na inalis yung senses natin, yung ating senses? Senses, alam niyo. Parang ala tayo kay sarili tayo. Ala tayo sa sarili natin. Ganun ang ginawa ng devil. So, and that they will come to their senses. Mahimasmasan tayo na, teka, ako pala'y trap ng devil. Ako pala'y ginagawa ko yung pinapagawa ng devil. Ako pala'y captive o kaya ay alipin, bihag ng devil. Yeah. So that, sabi niya, escape from the trap of the devil who has taken them captive.
to do the devil's will. Para gawin yung gusto ng diablo. Inalipin tayo, parang nabudol-budol nga. Sabi ko kanina, doon, ganyan gawin. Ginagawa natin yung gusto ng devil. Dahil nga blinded tayo, hindi natin alam. Kaya nga sabi ni Paul sabi ni Jesus kay Paul sa Acts 26 verse 18, ito ang sabi ni Jesus kay Paul nung siya ay sabihan niya na mangangaral siya sa mga Gentiles. Na magtuturo siya sa mga Gentiles, liliwanagan niya yung mga Gentiles, Acts chapter 26 verse 18, to open their eyes. Ibig sabihin, close ang kanilang eyes. Okay? Yan ang trabaho daw ni Paul. Si Jesus po nagsasalita niyan. To open their eyes and turn them from darkness to light. Ibalik sila mula kadiliman papunta sa kaliwanagan. And from the power of Satan to God. Mula sa kapangyarihan ni Satanas papunta sa Diyos. So that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith. Maposisyon sila, makasama ng mga pinabanal. Anong gagawin? Bulag sila ay bubuksan ang mata. Sila'y nasa darkness, kadiliman, ilalagay sa liwanag. Sila'y nasa power of Satan, ibabalik sa power of God. So that they may receive forgiveness of sins and place at magkaroon sila ng lugar kasama ng mga binanal ng Diyos. Yan ang trabaho ni Paul. Kaya siya ay nangaral at kasama sa Timoteo sa kanyang pinangaralan at ito nga ang kanyang tinuturo, ni-rescue tayo from darkness papunta sa Diyos. Yan ang past mo. Yan po ang milabas na kaya ka. Yan ing yari na kaya ka. Yari na po ba? Yari na ka ba kayang influensya na ng diablo? Mo kayang siping mo. Tapos ka na ba doon sa power of darkness? Tapos ka na ba doon sa paggawa ng kasamaan? Tapos ka na ba doon? Na-rescue ka na ba ni Jesus? Powerful enough ba si Jesus para hanguin ka doon at nagawa ba niya? Nagtagumpay ba siya na hanguin ka mula doon sa ganong kalagayan? Sana all. Sana nagtagumpay si Jesus. Sana nagtagumpay siya na naibalik na tayo sa liwanag mula sa kadiliman. Sabi ko kanina, napakahalaga yung unbeliever at nung unbeliever tayo, hindi natin alam na nasa darkness tayo. Hindi natin alam na nandun tayo sa dominion of darkness. At hindi rin natin alam na nasa light tayo. Kasi hindi naman talaga tayo, wala naman tayo talaga sa paghahari ng Panginoon noon. Wala tayong alam, blinded tayo noon. Eta mo balo na atsuta palaki ang dalumdum, atsuta palaki ang impluensya ng diablo. Isip ta mo mayap tantaw. Eta mo man lamang. Yun ang pagkaalam natin. Hindi natin alam yung darkness, saka yung light, yung dominion of darkness, saka yung kingdom of Jesus Christ na nandun tayo ngayon. Pareho nating hindi alam yan nung unbeliever tayo. Kaya, kawawa ang mga hindi pa nananalig kay Jesus kapag hindi nila naunawaan ang dapat nilang maunawaan at kayo, nananakot ako, kayo ang dapat magbigay kaliwanagan. Dahil alam na ninyo yung darkness, dominion of darkness, alam na ninyo na kayo ay nasa paghahari na ng Panginoong Jesus. Sila, tayo dati, wala tayong alam kahit alin man dyan. Ganon tayo kamangmang noon. Ganon tayo kakawalan ng kaalaman noon. Ganon tayo kabulag noon. At ganon ngayon ang lahat hindi pa tumatanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas para maliwanagan at pagharian siya at ilagay siya sa kingdom of light. Sa kingdom of His Son. Ayon sa Colossians na ating binabasa, chapter 1 tayo, verses 12 hanggang 14. Yon tayo. Yon ang kinuha namin kanina na naubos din ng oras natin ngayon. Yan ang una. Sino ka in the past? You are in the dominion of darkness.
At ngayon, ikaw ay, andito ka na sa kingdom of light. Ang sabi ng Colossians 12. To share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. Andito ka na sa kingdom of light. Andito ka na ngayon, nawa ay stop na yung kingdom of darkness sa buhay mo. Nawa, ikit mo na. Nawa, hindi ka na maloko, hindi ka na malinlang. Alam mo na ngayon, nasa iyo na lang ngayon. Mas may pananagutan ka ngayon dahil alam mo na kung ano yung darkness. Alam mo na kung ano yung mali sa tama. Noon hindi mo alam, hindi kita masisisi. Pero ngayon alam mo na, nasa iyo ngayon. Sa tulong ng kapangyarihan ng Diyos, huwag ka nang humakbang ulit. Huwag ka na ulit lumakad. Huwag ka na ulit gumamit ng iyong bahagi ng iyong katawan para matuwa ang dyablo, para maparangalan ang dyablo, para magbiba ang dyablo. Huwag ka nang paggamit. Tapos ka na dyan. Pumunta ka na sa bago mong buhay doon sa kingdom of light. Nirescue ka na ni Jesus mula doon. Alam mo na ang tama at mali. Alam mo na ang nakalulugod sa Diyos at hindi nakalulugod dahil nasa liwanag ka na. Hindi ko nababasahin itong mga talatang ito dahil talagang gusto kong marating yung isa pa na hindi ko na ituloy kanina, yung pangatlo na yung malaman mo ang sarili mo kung sino ka. Kasi una nga, yung past mo, ikaw ay under the dominion of darkness. Ngayon, yung pangalawa, ikaw ay nasa kingdom of light na. At binasa namin, kaya ba natin basahin? Mabilis ulit. Pakabilis tayong basan. Yung Ephesians 5:8-10. Basahin nga natin mabilis ulit sa kapakinabangan ng lahat upang tayo naman ay mabuhay. Paano tayo dapat mabuhay ngayon? Yung buhay natin dati yon, nasa darkness tayo. Ngayong nasa kaliwanagan na tayo, nasa kingdom of light na tayo, ayon sa ating verse. Ito na, basahin natin ng ilang mga talata na napakahalagang basahin. Ephesians 5:8-10, tsaka tapos 15-17. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. Paano ka na mabubuhay ngayon? As children of light. For the fruit of light consists in all goodness, righteousness, and truth. And find out what pleases the Lord. Dati hindi mo alam na piniplease mo yung darkness, piniplease mo yung sin, piniplease mo yung lust. Ngayon, gawan mo daw ng paraan paano mo ma-please si Lord. So, sa verse 15, be careful then how you live, not as unwise, but as wise. Sabi niya, making the most of every opportunity because the days are evil. Diniin ko kanina yan. The days are evil. Hindi natin alam kahit ang mga believer, kahit ang mga nananalig na sa Panginoon, kaya pang hikayatin para mawala dyan sa pagkakataon na maparangalan, mapapurihan, malwalhati ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga, because the days are evil, make every opportunity, bawat pagkakataon na meron ka, gamitin mo. So, therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Gusto kong idiin yung verse 10 tsaka verse 17. Yung verse 17, understand what the Lord's will is. Kasi meron ka ng understanding ngayon, naliwanagan ka na, wala ka na sa dominion of darkness, pwede mo lang malaman kung ano yung kalooban ng Diyos at doon ka kumilos dahil ikaw ay nasa liwanag na. Sa verse 10, and find out what pleases the Lord. Pwede mo rin makita. Sabi kanina sa 17, you can now understand. Pwede mo lang ma-understand what the Lord's will is. Sa verse 10, pwede mo lang ma-find out. Pwede mo lang malaman, matutunan kung ano ang nakalulugod sa Diyos. Hindi natago sa iyo yan kasi nakalagay ka na sa kingdom of light. Amen. Mabuhay po tayo kung saan tayo nilagay ng Diyos. Rescued us from the kingdom, from the dominion of darkness, and brought us into the kingdom of His beloved Son, Jesus Christ. Mabuhay tayo dyan.
At may mga promises. Balikan natin Colossians 1:12. Andali, talagang hindi natin Okay, alam niyo na ang pinagpag-aaralan natin yan. Knowing the King of the Kingdom. Grow in the knowledge of the King of the Kingdom. Kasi nandito tayo sa kingdom ni Lord. Naghahari na ang Panginoon sa inyong mga puso. Kailan makilala niyo yung inyong hari? Para malaman ano gusto ng hari. Ano ang kayang gawin ng hari? Sino yung hari? Ano ba kakayahan niya? Ano bang ayaw niya? Ano ba gusto niya? Ano ba pinagagawa niya? Ano ba plano niya? Ano kalooban niya? Know the King of the Kingdom. Grow in the knowledge. Binabanggit ko lang pero hindi pa natin natatalakay hanggang ngayon. Kasi nga nais kong sabihin pa sa Colossians chapter 1 verse 12, giving thanks to the Father who has qualified you to share. To share in what? To share in the inheritance of the saints. Yung mamanahin. Sa Tagalog, pagka binasa mo yan, yung inheritance, yung mamanahin, yung heir, ikaw ay magiging heir ka. O sa Tagalog naman, mga pangako ng Panginoon sa mga anak ng kaliwanagan, mga anak ng liwanag, sa mga anak ng Kingdom of Light. Yan, inheritance or promise. Ka-share ka na. This is you. Ikaw ito. Hindi ka lang ni-rescue from darkness to light. Hindi ka lang nasa light na, kundi ikaw din ay qualified din para sa mga mamanahin, para sa mga promises, para sa mga inheritance ng mga anak ng Diyos. Parang si Mephibosheth, dinampot from kung saan, isinama sa lamesa ng hari, kasama ng kanyang pamilya. Doon siya kumakain, doon siya nabubuhay 3 beses, isang araw doon siya kumakain. May inheritance din tayo. May mga promises din. May mga ginawa din ng Diyos sa iyo na ginagawa niya, ginagawa niya, at gagawin pa niya hanggang habang nandito tayo sa mundong ito. Kaya dapat malaman natin sino ka. Know who you are. You are rescued from darkness to light. You are now in the light of the kingdom of God, and you are partaker, bahagi ka ng inheritance sa mga anak ng Diyos, sa mga promises niya. Pinag-aralan natin dati yung mga promises niya kay Abraham. Sabi natin, kasama tayo doon, ano? Subukan natin tignan yung Galatians nga, chapter 3, verse 13. Ako nagkakamali. Alam mo, mahirap basahin. Pakibasa nga nung isang malakas. Sino ba malakas ang boses? MBB nilagay ko kasi dyan eh. MBB. Okay. Christ redeemed us. Gusto nyo magtagal tayo, no? Okay. Okay lang. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, curse is everyone who is hung on a tree. Kaya tinagalog ko yan dahil ayaw kong basahin yung English ng curse eh. Niredeem tayo. Tinubos tayo mula sa curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, curse is everyone. Sinumpa si Jesus para tubusin tayo sa sumpa na yan. Yan ang maganda. Total, hindi naman, bakit nakabidyo? Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan ng siya ay isinumpa para sa atin. Sapagkat susulat, sinumpa ang bawat binibitin sa punong kahoy. At ang susunod na verse, yun ang mahalaga. Ginawa ito ni Kristo. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng pagpananalig sa Kanya, kaya matatanggap natin ang Espiritong pinangako ng Diyos. Ginawa ni Kristo yan. Kaya nga, naging partaker tayo, nakashare tayo sa inheritance na dapat sana kila Abraham lang, sa mga Israelita lang, pati mga Gentile. Makamtan din ang mga hentil. Tayo yon. Hindi tayo Israelita. Hindi tayo anak ni Abraham. Pero ngayon ay eto na tayo. Kasama na tayo sa pinangakuan. Yun ikaw. Ngayon.
After mong i-rescue from the darkness, wala ka na doon. Kalimutan mo na sana yon. Mabuhay ka na sa liwanag at mabuhay ka na namamag-asa sa mga pinangako ng Diyos sa iyo. Mabuhay kang ganyan. Meron nga Genesis 15:1 eh. 15:1 eh. Sino ba yung nasa computer ngayon? Papaluin natin mamaya. Genesis 15:1. Pagkaraan ng lahat ng ito si Abraham. Ito, isa kasing pangako ni Abraham na dapat nating makita at ito'y napapanahon ngayon. Ay nagkaroon ng isang pangitain, sinabi sa kanya ni Yahweh. Parang sa atin din sinasabi. Bakit? Kasi tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa at ngayon, bilang mga tinubos ni Kristo, yung mga pangako ng Diyos kay Abraham ay pangako na rin sa atin. Tama? Sabi niyang binasa natin sa Galatians. So ngayon ito, sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Sino kalasag niya? O sino ngayon ang kalasag mo? Kalasag. Anong laban ni pandemic dyan? Amen? Pero mag-ingat pa rin kayo kasi may human body tayo na dapat protektahan po natin. Kaya yung bandang harap dapat nakamask kayo eh. Dahil nagsasalita ako dito ng walang mask. So, ako ang iyong kalasag. Para sa iyo na rin po yun. Know yourself. Read your Bible. Basahin natin ang Biblia. Yung pinangako ng Diyos kay Abraham, pinangako na rin sa atin. Sabi niya kay Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Amen. At sabi pa niya, bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Ayaw mo ba nun? Know your Bible. Pag-aralan ng iyong Biblia, alamin kung sino ka. O nakita na rin, sino ka dati, sino ka ngayon, at sino ka pa. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Kay Abraham yon, kasama ba ako? Kasama ba ako? Kasama ka? Kasama ka dyan. Si Yahweh ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan ka niya ng napakalaking gantimpala. Yan. Basta tayo ng konti pa sa mga pangako ng Panginoon bago tayo mag-pray. Parang talagang ito lang, knowing yourself lang, itong ating kinuha ngayon. Bago tayo mag-pray, magbasa pa tayo ng ilang mga magagandang talata na pangahawakan nyo ngayon, lalo na sa panahon ngayon ng crisis. May mga walang trabaho sa inyo, may mga parang paano pa ba tayo mabubuhay kung magpapatuloy itong ganitong crisis. Eto, magbasa tayo ng Biblia. Kapag gusto nyo magbasa ng tungkol sa promise ng Panginoon, kung kayo medyo nawawala ng pag-asa, nasisiraan ng loob, Psalm 91, alam niyo yun. Psalm 91, nakasulat pa nga sa panyo yun eh. Psalm 91, Psalm 34, pero ngayon 37. 34, basahin niyo yun, 91, tsaka itong 37. Ilan lang yan sa mga awit na sa Biblia. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin. Ano sabi niya? Pakilakas. Sa lupain na may pandemic, sa lupain na may karamdaman, sa lupain na may virus, sa lupain na may hirap, sa lupain ng walang trabaho, mananahan kang ligtas sa lupain. Promise yan. Tuloy pa natin. Kanino mo hinahanap ang kaligayahan? Kay Yahweh nga ba? Ilan ang oras mo kay Yahweh sa buong maghapon? Ilan ang ginagamit mong oras kay Yahweh sa buong maghapon? Ilan ang oras na ginagamit mo sa cellphone? Baka naman sa cellphone mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo hindi mo makakamtan. Verse 5. Tama? Gusto niyo ba ng tulong na ganap? Fullness of support. Ganap na tulong. 6. Basa. Gusto mo bang magningning? Hindi ikaw yung ayaw makita ng kapwa mo dahil nanggigigil. Kundi ikaw yung gustong-gusto nila nakikita dahil napakabait mo, napakabuti mo.
Verse 7 pa ba? Hindi. Verse 9. Verse 9. Pakibasa. Bagay ba yan? Bagay ba yan sa panahon ngayon na i-claim yung promise na yan? Ano? Mabubuhay, ligtas sa lupain, at doon tatahan. Ano pa sa verse 19? Isa pang verse. Yan ang the best na verse na i-claim sa panahon ngayon. Kahit na sumapit ang paghihikahos. Tinitingnan ko itong mga pinagpapala sa taas nakatitig ako sa mga pinagpapala. Sa itsura nyo, kahit paano ko tingnan, hindi nyo naranasan ang pandemic. Hindi nyo naranasan ang crisis. Hindi nyo naranasan ang pagkukulang financially, materially. Alam ko ang buhay ninyo, hindi nagkulang ang Diyos sa inyo. Dahil ako rin, nararamdaman ko yan mula nung magsimula ang lockdown. Ano na kasi yung mga ECQ, GCQ, MCQ, barbecue. Daming CQ na yan. Pero hindi na totoong naranasan yung crisis. Kahit na sumapit ang paghihikahos. Amen? Buhay ang Diyos natin. Buhay ang Diyos natin. Nirescue ka niya from darkness, dominion of darkness, isa yon. Inilagay ka niya sa kingdom of light, pangalawa yon. At ngayon, kasama ka sa inheritance na galing sa Kanya. Kahit na sumapit ang paghihikahos, tumayo tayo. Purihin natin ang Diyos. Kung naranasan mo ang biyaya ng Diyos, purihin mo ang Diyos. Kung naranasan mo na sapat ang Diyos sa panahon ng crisis, purihin mo ang Diyos. O pinupuri kita, Panginoon. Pinupuri kita. We are God's special possession. Ikaw ay mahalagang pag-aari ng Diyos at hindi Kanya iiwanan, hindi Kanya pababayaan. Kahit na dumating ang paghihikahos, hindi mo maranasan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yung huling kanta nyo kanina, ulitin natin. Yung huling kanta nyo kanina, at purihin natin ang Diyos sa ating mga buhay. Buhay ang Diyos sa iyong buhay. Hindi ang trabaho ang bumuhay sa iyo. Hindi ang talino mo ang bumuhay sa iyo. Ang Diyos ang nagbiyaya sa iyo dahil siya'y tapat at mabuti sa Kanyang pangako. Bahagi tayo ng inheritance na yan. I-claim mo yan sa iyong buhay. Awitin natin yung huling awit kanina bago tayo magwakas. Hallelujah God, hallelujah God. May kahulugan na mabuhay mo ngayon. Hallelujah. Iwanan mo na yung dati. Walang kwenta yun. Mabuhay kang naglilingkod sa Panginoon. Mahalin mo na. Todo ang Panginoon. Awitin natin. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon sa araw na ito. Napakabuti niya sa iyo. Tandaan mo. Gusto kitang gisingin sa katotohanan. Napakabuti ng Diyos sa iyo. Hallelujah. Sa aking buhay Sarama. ikaw ang nagbigay kahulugan, minamahal, awitin natin. sinasamba At purihin natin ang Panginoon ngayong araw na ito. Hallelujah. Sabihin natin. Hallelujah God. Hallelujah Lord. Sinasamba kita.
Napakabuti mo, Diyos. Sinasamba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba Oh, the last time. kita. Minamahal kita, Hallelujah, God. Yes, Lord God. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah, God. Naway mapamahal tayo ng gusto. Mahalin natin ang gusto ang Panginoon. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba. Sa aking buhay, sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba kita. Sa aking buhay, sa aking buhay. Buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba kita. Panginoon, salamat sa iyo, Panginoon. Napakahalaga sa amin ng katotohanan. Sino ba kami ngayon? Sino ba kami dati? Ano ba kami dati? Ano ba kami ngayon? Ikaw ang nagbigay ng kahulugan. Ganon mo kami kamahal, Panginoon. Tulungan mo lang kami. In response, O God, mahalin ka namin. Papurihan ka namin. Maging wise kami. Huwag kami maging unwise. Huwag kami maging foolish. Know what the Lord's will is. Know what is pleasing to Him. Yan ang aming mga pinag-aaralan ngayong kami nasa liwanag na, Panginoon. Dalangin ko, O God, sa araw na ito. Bawat hininga namin, bawat pintig ng aming mga puso, hanapin namin paano namin ipapakitang mahal ka namin. Kasi nga, kahit ano mangyari sa mundong ito, ikaw ang aming kalasag. Ikaw ang aming great reward, O God. Ikaw ang aming gantimpala. At kahit ano mangyari sa paligid namin, i-claim namin ang mga promises mo. Kasi mula pa nung mga sinimulan namin pag-aralan ang bahaging ito ng Biblia, hindi ka, Panginoon, nag-miss sa lahat ng pangako, mabubuting pangako. Kaya nga nakita namin, Panginoon, yung lesson na mag-grow kami. Mag-grow kami in the grace and the knowledge. Dahil akala ng tao ay nag-fail ka sa mga promises mo. Kaya sinabi ni Peter na let us grow in the grace and the knowledge. Para malaman namin na never, walang isa mang promise si God na hindi niya tinutupad. Oh, kahit pa dumating ang paghihikahos, hindi magdarahop ang mga anak ng Diyos. Sapagkat sa ating kalasag, hindi tayo maaano sa tulong at biyaya niya. Panginoon, dalangin ko ng pagpapala ng pananampalataya na pag sinabi mo, sinabi mo. Pag pinangako mo, pinangako mo. At isang bagay lang ang gagawin namin. We will believe, O God. Increase our faith. Or, tulungan mo kami sa pamamagitan ng pakikinig ng inyong salita ay lumakas ang aming pananampalataya at maging matatag ang bawat isa sa amin, Panginoon. Alisin mo sa isip namin ang pinapasok na negative ng dyablo. At minsan sa aming kapwa Kristiyano din. Kahit minsan sa aming mga leader ay may mga pumapasok na mga negative, O God. Lord, hayaan mong stop na ang darkness. Stop na ang dominyo ng kaaway sa amin. Maghari ang kabutihan mo, maghari ang pangako mo, maghari, O God, ang kaliwanagan mo, ang kaunawaan mo, ang karunungan mo. Thy will be done, O God. At tulungan mo kami yung pleasing sa iyo.
makakapagbigay ng kapurihan sa iyo, yun ang ilagay namin sa aming isip. Dahil mahal ka namin, hindi lang ng aming puso, kundi ng aming isip, pati ng aming lakas. Yan ang unang commandment. Mahalin ka namin ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Pati ang lakas namin, magamit sa iyo. Hanapin namin ano yung pleasing sa iyo. Ano yung magbibigay katuwaan, kagalakan sa iyo. Dahil kami naman ay pinoprotektahan mo, kami naman ay iniingatan mo, kami naman ay nagiging sapat ka sa lahat-lahat ng aming kailangan. Wala kaming katatakutan, Panginoon. Dahil ikaw ang aming tagapagtanggol at kalasag. Purihin ang iyong pangalan sa araw na ito. Minamahal ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. Dahil sa iyo, ito kami ngayon. Dahil sa iyo, we are what we are, Panginoon. Anak ng kaharian, nasa liwanag, at punong-puno ng mga pangako na inaasahan na gagawin ng nangako ang aming Diyos na napakabuti. Itaas natin ating kamay ang pagpapala ng Panginoong Jesus at ang pag-ibig ng Diyos at ang pagsama ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ang mag-ingat, magpagaling, magpalakas, mag-provide, magbigay ng kahusayan at karunungan. At lahat ng pangako ng Diyos ay mangyari sa lahat ng nagtitiwala sa mga pangakong ito mula ngayon hanggang sa buhay na darating. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 God bless po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Malamang-lamang ay sa next week na natin mag-grow in the knowledge of the King of the Kingdom. God bless po sa ating lahat.